dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, ning hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan tayo ping kikatamang Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mothers. Glory to God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nagagalak po sa mga pagkakataon na tayo pang mag-celebrate ng mga ganito. I-honor natin ang mga magulang na babae, especially po mga Christian mothers. Ayan. Nag-contemplate po ako ano ba yung papangaral. Kasi naisip ko po bago po, hindi ko kagad naisip na Mother's Day, mga a week ago, nag-iisip ako anong papangaral ba yung patungkol sa election. Ano po? Kasi election na bukas, pag-pray po natin yung pong ating mga
iboboto. Ano po? But I chose po to, of course, to preach about Mother's Day. Ipag-pray nyo rin po na ngayong week na ito ay pupunta kami sa Baguio para po dun sa National Bible Quiz. Meron po tayong mga representative at church natin. They will be representing the Central Luzon District Council. Lahat po ng distrito ay dapat sana tayo po sa buong Pilipinas merong 21 districts. At I think ang sasali po yata, ang napunta lahat sa national ay nasa 7 o 8. At isa po tayo doon. Ano po? So, iyan po ay gaganapin sa Huwebes. Ano po? Baka pupunta po kami ng Huwebes. Doon mag-overnight sa Asia Pacific Theological Seminary at pag-pray po natin na manalo tayo. Pag-pray po natin yung mga bata. Yung pong mga dalawang parang kambal, anak ni Brother Dave at saka po si Sia. Ano po? Pag-pray natin. Ayan. Ano pa ba? Yan po. Yun, kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Exodus chapter 2. Verses 1 up to 10. Mamaya babanggitin po natin yung verse din na Hebrews 11:23. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Exodus chapter 2 verses 1 up to 10. Ikitsune po. Banta, basa tayo. Exodus chapter 2 verses 1 up to 10. Magbabasa po ako sa New International Version, Exodus 2, 1 to 10. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sisters stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. When she saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it, she saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na kami po ay pwedeng sumamba at magpuri sa inyo, pwedeng makapakinig ng iyong mga salita. Hinihiling namin, O Diyos, na ang pangangaral ng iyong mga salita ay ayon sa inyong kalooban, maging tama, Panginoon, ayon sa inyong panukala at base, Panginoon, sa Biblia. Hinihiling namin, O Diyos, na ang mga kaisipan, ang mga katuruan ay manggaling lamang sa iyo, hindi sa mga ideya o kaisipan ng tao, bagkus nang gagaling sa iyo. Lord, kami po ay umaasa ng mga kamangha-mangha at mga dakilang bagay na inyo pong gagawin sa aming mga buhay sa pamamagitan ng mensaheng ito. Salamat po.
Naalala namin sa panalangin ito si Dina Iturralde, Panginoon. We pray for healing in the name of Jesus Christ. Ang dalangin namin, O Diyos, magparanas ka ng iyong himala sapagkat walang imposible sa iyo. Hinihiling namin ang maging maayos ang kanyang pakiramdam, iparanas mo ang kapangyarihan at maranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, kami ay patuloy na nananampalataya na ikaw ang Diyos, mabuti sa lahat at walang imposible sa iyo. Sinasamba ka namin at pinupuri, pinaparangalan. Lord, ito po ang aming panalangin in the name of Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. Since Mother's Day po ngayon, of course, ang ating po mga pag-uusapan at papangaral ay mga magulang na babae, mga mothers. Ayan. At marahil kung tayo po ay magkakaroon ng patutuo ngayong umaga ay marami po ang may kukwento ng mga magulang na about sacrifices para sa kanilang mga anak, mga give up nila para sa kanilang mga anak. Ano po? Most mothers have great stories of faith and sacrifice for their children. Marami po, kung hindi man lahat, gusto nila, willing sila, na isacrifice nila the best years of their lives, even their very lives, na ibigay po nila for the sake of their children. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ano po? Amen, dapat yan. Mga magulang natin na wala na, ano po, kung matatanda na tayo. Salamat kung nandyan pa ang inyong mga magulang. Praise God. But, ito po ang katotohanan, no, even yung pong the best years of their lives sana na may pamumuhay nila para sa kanilang mga sarili ay kung madalas ay they give that up for the sake of their children. Sa Biblia po ay mayroong isang Syrophoenician woman. Natandaan po niyo yun, ang kanyang anak ay may sakit, inaalihan ng masamang espiritu. Lumapit siya kay Jesus Christ. Ano? It's as if Jesus Christ was rejecting her, pero lalo siyang lumapit. Parang ini-encourage talaga ni Jesus Christ na ilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. At siya ay lumapit ng patuloy kay Jesus Christ. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. At ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, "Woman, you have a great faith." Ang sabi ni Jesus, sa oras na ito, ang iyong anak ay gumaling. Ano po? Nagpapakita ng ang mga magulang na babae, mothers, yung kanilang pananampalataya ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang anak. At nararapat lamang na alalahanin po natin at magbigay tayo ng pagpupugay at pagsaludo sa mga mothers. Palakpakan naman po natin sila. Yan. It is just fitting to remember them for their contribution in our lives, especially Christian mothers. Ano po? Na ina-apply po nila ang values ng pag-ibig, faith, at saka po ng courage. Ang courage noon po ay kasama dun sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. One good example of a mother who values love, faith, and courage ay yung pong mother po ni Moses na binasa po natin dito. Sino pong nakakakilala dun sa mother po ni Moses? Ano kasi ang pangalan?
Parang kukonti ang makakaalam, sapagkat talagang kumbaga, hindi siya na-emphasize. Walang isang chapter ng libro para sa kanya. Ang pangalan po niya ay Jochebed o Yochebed. One good example of a mother who trusted God for her child in the midst of great danger was this mother, the mother of Moses. Hindi po maraming chapters sa Bible ang naisulat para sa kanya, but her great influence in the life of her child during the years na ipinanganak po niya at inalagaan po niya ang kanyang anak. Nagkaroon po ng malaking impluensya sa buhay po ng lingkod ng Diyos, ng pangalan po ay Moses. Si Jochebed po ay halimbawa po ng courage, ng wisdom, and faith in the midst of great adversity and crisis. Tingnan po natin ang kanyang storya. Why she is considered courageous, wise, and full of faith. Sa Exodus chapter 1, yung pong last verse, makikita natin na ang Pharaoh, ang hari po ng Egypt, ay nagbigay po ng utos sa lahat po ng kanyang nasasakupan. Ito po ang utos. Every Hebrew boy that is born, you must throw into the Nile. But let every girl live. Bakit po ganon? Kasi po, di po ba, kung matatandaan natin, ang istorya po ng nagkaroon po ng taggutom at nandun po si Joseph bilang pong nag-administer po siya po ang nanguna, upang ginamit ng Diyos upang ang then known world, yung ancient civilization, ay hindi po mawala sapagkat mayroon pong matinding taggutom. At siya po ang ginamit ng Diyos, si Joseph, isa pong Hebreo, na ang mga tao noon ay hindi po mamamatay sa gutom. Hindi lamang po ang Egyptians, hindi lamang po ang mga Israelites, kundi ginamit ng Diyos si Joseph upang ang buong mundo noon ay hindi po mamatay sa gutom. At dahil po doon ay ang kanyang pamilya na wala po sa Egypt, pinatawag dahil merong family conflict po yan. Di po ba? Alam po niyo. Pumunta po sila sa Egypt dahil nandun po ang sentro ng pagkain. Walang pagkain kahit saan, sa Egypt lang. Lahat ng mga tao sa Egypt, lahat mga katabing mga bansa ay pumupunta sa Egypt upang sila po ay bumili ng pagkain. Now, pati po ang pamilya po ni Joseph, alahi po ni Abraham, pumunta po doon. At sila po ay dumami doon. At mayroon pong Pharaoh na hindi po kinilala ang mga contributions po ni Joseph at siya po ay naging mahigpit at ginawa pong slaves ang mga Israelites. At ang sabi niya ay masyado silang mabilis dumami. Kapag yan, nagkaisa-isa ang mga yan, tayo ay kukunin nila ang, yung mga political strategy na gano'n. Dadami sila, sabi niya, kukunin nila ang ating bansa. At sila po ay naging marahas at ginawa silang mga alipin. At ang sabi nga po ng Pharaoh ito, ang lahat ng lalaki na ipapanganak sa mga Hebreo, papatayin. Ano yung dahilan? Marahil ang dahilan po niya ay hindi pwedeng mag-aklas kung puro babae lang mga yan. Hindi pwedeng gumawa ng mga paglaban, kung sa next generation, wala na mga lalaki. Pinapapatay lahat ng mga ipapanganak na lalaki. Nangyari yon sa New Testament, di ba?
nung si Jesus ipinanganak dun sa Bethlehem. Tapos si Herodes, pinahanap niya, 2 years old below. So yun po yung ating context. Ano po? Every Hebrew boy that is born, you must throw into the Nile. Ang mahirap, ang magtatapon pa, ay ang magulang. Ano po? Kung hindi niya itatago nila, mayroong mga rumoronda na mga sundalo, kukunin lang yung bata, sila ang mismong papatay doon sa batang lalaki. Ang mensahe po ang pamagat ay mother's faith. Ang first point po natin, doon po sa edict na yon, doon po sa utos na yon ng Pharaoh, sumuway ang isang magulang na babae, ng pangalan po niya ay Jochebed or Jochebed. Ang Israel ay nasa Egypt, they became slaves. Pharaoh gave orders that every Hebrew boy born will be thrown into the Nile. Ano ang gagawin po nila? Wala naman silang choice. Kahit hindi nila itapon ito, mayroong mga sundalo na umiikot kasi mayroong batas. Batas ang sinabi po ng Pharaoh. Siyempre, implement mo yung batas. Hindi naman basta sinabi niya yung batas, pagkatapos walang magro-ron ng mga sundalo para implement ito. What will they do? Kung hindi nila itatapon ang newborn baby into the Nile, they will be treated harshly and soldiers will be the one to kill the child or even them dahil hindi sila sumusunod doon sa batas. Kaya sinasabi po ng Biblia ay itinago nila for 3 months. They were in an impossible situation. Pero di po ba ang Diyos kumikilos doon sa ating mga kalagayan na parabagang imposible when we choose to have faith and when we choose to have courage and believe God doon sa Kanyang sinasabi sa atin? Ang mother na ito ay meron siyang courage, believing that God will help them. Si Jochebed po he chose faith over fear. Parati nating naririnig yan, di po ba? Pero ito, si Jochebed, nandun sa kalagayang imposible yung kanilang sitwasyon, nakakatakot, because it involves the child, it involves her family, dahil hindi po nila sinusunod ang utos ng hari na ito, ng Pharaoh. They were in an impossible situation, but she chose to have faith in God kahit na nakakatakot ang kalagayan po nila. Amen. She defies the edict of the Pharaoh to save her son, Moses. Alam po niya ang magiging consequences niyan. The consequences will be deadly for the child, will be deadly for the family. But she has taken risk together with her husband, has taken the risk. And that risk is practicing her faith. Hindi lamang po ang pananampalataya natin ay hindi lamang yung alam natin ang Biblia, kundi kung paano natin i-apply ang sinasabi ng Biblia sa ating pong mga buhay. Amen. Godly mother. And this Jochebed is a godly mother. At ang mga godly mothers, are called to stand in their faith. We are called. Godly mothers are called to stand in their faith. Tayo pong lahat, we are called to stand in our faith for our children. Even in dark and dangerous times. Marahil, sasabihin po ninyo, wala naman ngayon ganyan, Pastor, na nag-uutos na I don't need to practice na ganito kasi walang nag-uutos na ang aking anak ay papatayin. But we have, or mothers today have different challenges. The challenges for mothers today are different from that of the yesteryears.
Iba ang mga challenges ngayon. Pero isa ang dapat nating sundin. We have to stand in faith even today. Sapagkat po, mayroong moral and spiritual decline. Amen. Amen po ba doon? There is a moral and spiritual decline. Kung hindi tatayo sa pananampalataya, kung hindi inculcate sa mga bata yung mga salita ng Diyos, yung mga tinuturo spiritual ng salita ng Diyos, papunta tayo doon sa moral decline, spiritual decline. Not only decline maybe, but decay. Moral and spiritual decay. That's why parents, you need to stand. We need to stand in our faith and share yung pong infallibility ng salita ng Diyos. Ano po? They have to stand in their faith even today because of cultural pressure. Hindi natin nakikita, ano po, pero mayroong mga pressure po sa mga bata na kailangan po na ito ay i-withstand nila o kaya they go against the flow of peer and cultural pressure. Kasi kung hindi yan lalaban dun sa agos ng pressure ng mundong ito, ay masasama po sila. That's why there is a great challenge for us even today. At yung evil influence po ng media, every kind of medium, ano po, social media ba yan? Ano pa yung mga through whatever medium na ginagamit, ano po, kung television yan, social media yan, online, whatever, ay yung kanilang influence, it can corrupt the mind of the children. That's why there should be that faith, courage of every mother. Ano po? Baka sabihin natin, ay, pastor, matuano rin anak ko. Magpaalala po tayo. Hindi po nawawala yung ating pagkamagulang. Ano po? Hanggang yan po ay, kumbaga, tayo po ang pinili ng Diyos, inilagay ng Diyos na tayo po ang mga laga sa ating mga anak o binigay ng Diyos na meron tayong influence. Ano po? Hanggang dumating na po ang Panginoon. Yan pa rin ang tayo ang inilagay ng Diyos sa kanila. Different challenges. But we have to stand firm in our faith, in our calling, in your calling, as keepers of their lives, as keepers of their spiritual life. Amen. Stand firm. Be courageous. Practice faith in God. Ano po, yung pananampalataya natin, ano po, merong influence po yan sa kanila. Practice faith in God. Because God will honor our faith. Huwag tayong ihinto sa pananalangin sa kanila. God will honor the prayer of a mother who is praying, of a father who is praying. God honors that. Huwag nating turuan natin sila na manalangin, ano po, pero parati natin silang ipanalangin. Hindi lamang po ipinapanalangin yung kanilang physical na protection, kundi ang kanilang spiritual protection. Yung sila ay hindi maalis sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Ito po ay nagpakita ng pananampalataya ni Jochebed, a mother who showed courage in the time of crisis.
Jochebed is a mother whose wisdom was practiced. A mother's wisdom in action, yung pong second point po natin. Sa Exodus chapter 2, verses 2 to 3 ay ganito po ang sinasabi, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Ano po? So ano po ba yung ginawa niya? Hindi na niya maitago. Paano maitatago yung bata kung minsan iyakin? Sumakit yung tiyan. Halimbawa, hindi ba iiyak yan? Tapos mayroong mga sundalo na umiikot kung sakali na ini-implement ang sinabi ng Pharaoh. Yung mga hindi na sumunod dun sa gusto ng Pharaoh ay dadakpin, implement kung ano yung gusto ng Pharaoh. Paano may tatago yung bata umiyak? Ang sabi po ay, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. So siya po ay gumawa ng hindi ko po alam kung ano yung papyrus. Pero ito po ay klase ng halaman na ito po ay pwedeng lumutang sa tubig. At nilagyan po niya ng pitch at saka tar. Ibig sabihin, yung pitch at saka yung tar, para hindi po yan pasukan ng tubig at magstay po yan afloat. So ilalagay po niya sa Nile, pero hindi malulunod yung bata. Wisdom. No? Pagkatapos, hindi niya inilagay doon sa mabilis yung inilagay niya doon sa bank, doon po sa mahina lang yung kitaya mo pong gilid. Tandaan po, ang Nile, hindi kasing kagaya ng Lukong River o tsaka ng Parwa. Ang Nile River po, yan po yung pinakamahabang ilog sa buong mundo. At mayroong mga malalalim po yan. Ano po? Now, ang sabi po ng Biblia ay inilagay po niya doon then she placed the child in it, inalagay po doon, kasi lulutang siya. In fact, ang Moses po, ang nagpangalan ay yung Pharaoh's daughter saying, sabi niya, I drew him out of water. Yun ang ibig sabihin ng Moses, kinuha sa tubig. Si Jochebed po didn't just trust God. She planned wisely for her son. Gumawa po siya ng waterproof basket. It's like an ark. Parang kamukha yan, parang it's a picture of Noah's ark. Ang ark nagliligtas. It's a waterproof basket, and this was placed strategically in the Nile, hindi doon sa maraming malakas yung agos. At tingnan po ang kanyang wisdom, nandun ang kanyang kapatid na babae. Tinitingnan niya, kung umaagos siya, sumusunod-sunod si Miriam. Kung saan mapunta yung basket, tingnan niya kung sinong makapulot. O sino anong magiging kapalaran. Mayroon ding faith doon. Kasi she has done her part, kay Jochebed. Hindi niya maitago yung bata na ginawa po niya na yung ark o yung basket and placed strategically in the Nile na doon sa kanyang hindi out of her control, she trusted God for that. Amen. At nandun si Miriam, nagbabantay. Godly mothers combine faith with practical wisdom. Ningkay po ausan data, ningkay diskarte, pero itang malinis sa diskarte. Yan po, practical wisdom. Ano ba ang wisdom?
as compared or as contrasted with intelligence. Ano ba yung wisdom? Yung pag-wise, you are called wise. Ang wisdom po ay, it is applying what you know. You know the Word of God, you have faith in God, at that this is what God requires, at ginagawa mo, that is wisdom. Yung halimbawa, alam mo, tapos hindi mo ginagawa, wisdom ba yun? Hindi, kasalanan yun, sabi ng Biblia, di po ba? Ang sabi ng Biblia, alam mo na dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, kasalanan. Hindi lamang yung mga ginagawa mo na mali ang kasalanan, kundi yung mga hindi mo ginagawa na alam mong dapat mong gawin, hindi mo ginawa, kasalanan, sabi po ng Biblia. Hindi po ba? Kung ano ang alam po niyang tama, in-apply niya. Ano po? She acted, yung kanyang wisdom ay in-apply niya. Of course, our wisdom, galing po sa Panginoon yan. Yung alam natin, tapos apply natin, galing sa Panginoon. She acted based on her faith. Ginawa po niya ang part niya. Kasi, for 3 months, she hid her son. Ano po? At nung hindi na niya maitago, ay ito na ang, kumbaga, last na ito. Kumbaga, ito, nung ipinaagos po niya sa riverbank ng Nile, ay she trusted God kung saan mapupunta ang kanyang anak. Ano po? She trusted her God for the things beyond her control. Dapat ganun tayo, hindi po ba? We do our part, pero mayroong mga bagay talaga na hindi natin control. And we have to trust God for the things beyond our control. At yun po ang kanyang ginawa. Ano po? Of course, ang reality po nila, masakit kaya yun sa kanya bilang isang magulang? Of course. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging kapalaran ng kanyang anak nung ilagay niya ito sa basket at hayaan niyang umagos sa ilog na yon. Hindi niya alam ang magiging kapalaran. But she had to trust God beyond the things or actions beyond her control. That's a reality. Realidad ng kanyang buhay yun. Kailangan niyang i-let go yan for the sake of her child. Ano po? Faith is not a denial of our realities. What's our reality? Meron tayong mga realidad sa buhay na mahirap. Siya yun ang kanyang reality. But we have to trust God doon sa mga realities na yan. Hindi ibig sabihin na mawawala yung mga sitwasyon at mga hamon po natin. Faith is trusting God enough so that we can act wisely in it. Trusting God, that is faith, hindi po ba? Siya, pinagtiwalaan niya yung Diyos. Yung reality niya yon. Pero nag-act siya based on her faith, trusting God enough to act wisely. Yun ang kanyang action. And babalikan ko lang po yung binanggit ko, nung nilet go niya yon, she trusted God for the things beyond her control. And the Lord works, hindi po ba? Ginawa natin yung part natin, pinagtitiwalaan natin ng Diyos doon, hindi natin control. God will take charge. Amen. Amen po ba doon? Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi niya binigo ito. Number 3 po, a mother's reward in God's providence. Sa verses 5 up to 10, makikita natin po yung nangyari. Eksaktong-eksakto, nandun naman yung anak ng Pharaoh, yung prinsesa. Nagkataon lang ba yon? Nagkataon lang ba yon? Maaaring sasabihin ng iba, nagkataon. Pero tingnan mo naman yung timing.
Sa Diyos po, He works in ways na hindi po natin naiintindihan. Ano po? God honored Jochebed's faith. Ang nangyari po ay, nandun yung pong anak po ng Pharaoh, pagkatapos ay, nandun yung basket, nakita nila, at pagkatapos nung binuksan, umiyak yung bata. At naawa yung prinsesa. At alam niya na yun po ay isa doon sa mga itinatapon sa Nile. Lumapit si Miriam, ang ate ni Moses. Ang sabi niya, gusto po ninyong kumuha ako ng Hebrew na nanay para mag-alaga sa bata? Yung sinabi naman ng prinsesa, sige. Hindi ba providence ng Panginoon yun? Kahit sabihin na natin, nakita niya, umiyak na awa. Pagkatapos lalapit, sasabihin niya, gusto niyo maghanap ako ng mag-aalaga para sa bata. Pwede namang sabihin, ay hindi, ano ito? Hindi pwede kasi utos ng aking ama na patay ng mga to. Hindi ba pwedeng ganon? Pero sabi niya, sige, kumuha ka. Providence of God. A mother's reward in God's providence. God honored Jochebed's faith. God honors our faith. Especially when, in this case, it's a faith for her son. Yung babaeng binanggit ko po kanina, yung Syrophoenician woman, her faith is not for herself. Her faith is for her daughter who is sick. We can practice faith not just for ourselves, but for those who are dear to us. Amen. At ang maganda pa nito, siyempre, pag yan ay ginaw ng prinsesa, may protection yan. Kasi yan ay magiging anak ng prinsesa. I-adapt niya. Pag kahit na may sundalo dyan, sasabihin, ito ay, baka mayroong seal, baka mayroong binigay, I don't know. But she can, Moses, ay meron siyang, makakapamuhay siya, mabubuhay siya, na wala nang agam-agam. Wala na rin agam-agam po si Jochebed. Ang maganda nito ay maalagaan niya ang kanyang anak. Matuturuan niya ng spirituality based on their teachings about God. Matuturuan niya. Matuturuan niya ng values based on their belief. Hindi po base doon sa maging katuruan po ng Egypt. She became her own nurse. Ang mother niya, Moses' mother, siya yung kanyang nurse. Siyang mag-aalaga sa kanya. Meron pa siyang sweldo. Sabi ng prinsesa, I will pay you for it. God's providence. Sa providence po ng Panginoon, wala pong imposible kung gugustuhin ng Diyos. Amen. Pharaoh's daughter finds Moses and had compassion on him. Is this not the move of God? Walang sinasabing Biblia na ito ay kilos ng Diyos. But you should always, when you read the Bible, we should always read between the lines. What it is driving. Anong dinadrive nito? Is this not the move of God? Just like in the book of Esther, wala kang makikita na sinasabi patungkol sa Diyos. Pero kita mo, in between the lines, in between phrases and sentences, you see the hand of God. We can see the hand of God. We can see the providence of God. God heard her prayer for her son.
Hindi po ba ipinanalangin? Marahil hindi nakasulat dito, but I believe that she is always praying for her son. And now she can take care of her son safely. She will nurse him for Pharaoh's daughter. Bagamat yan ay pagmamayari ng Pharaoh. Ano po? Pagmamayari ng Pharaoh kasi ialagaan niya para sa anak ng Pharaoh. What is more important is that she can teach spiritual moral values to his son based on their faith, not based on the faith of Egypt. Not based on Pharaoh. Kung hindi po yan nangyari, ako'y naniniwala na hindi ma-raise up si Moses as the Savior, ginamit ng Lord na maglalabas sa Israel out of Egypt. Bakit? Kung hindi ito tinuruan ng kanyang ina, ang kanyang leaning at ang kanyang puso ay sa Egypt, ang matuturo sa kanya that he is in the lineage of Pharaoh and that he is God. And that he will have pride in his heart. Pero makita natin, ang foundation po niya ay ang teachings ng Diyos. Amen. Teaching spiritual values at early age has far-reaching effects for our children. Huwag tayong magsasawa na magturo sa ating mga anak. Ang mga magulang ay mayroong mas malaking part ng pagtuturo ng spiritual values sa mga anak. Tumutulong lang po ang church. Tumutulong lang po. Hindi po ang major ang nagtuturo ng spiritual values ang church. Tumutulong po. Tayo mga magulang, ang pamilya natin, ang mayroong mas malaking burden. Hindi ko po sinasabing walang part ang church. Hindi ko po sinasabihan. Malaki rin ang part ng church po. Pero mas malaki po ang mga magulang. Parang sa eskwela lang yan. Parang sa eskwela. Ang disiplina ng bata ay wala po. Ang malaking part ay wala po sa mga teacher. Ang malaking part po ng disiplina ay nasa magulang. Let us continue, to inculcate spiritual values at early age. Baka sabihin natin, Pastor, yung mga anak ko matatanda na. Di pagpatuloy po natin, ipagpatuloy nating magturo. Paano tayo magtuturo? Dapat meron tayong pananampalataya, paniniwala sa Diyos at sa Biblia. Let us teach spiritual values at early age. Pero kung halimbawa, Pastor, nagturo na ako dun nung bata sila, ipagpatuloy po natin. Because it will have a far-reaching effect. God often works behind the scene to fulfill His purpose through faithful mothers. Si Moses po, marahil mag-advance ako ng konti po dito. Alam po ninyo, God worked behind the scene to fulfill His purpose for Moses. But, higit pa po, doon po sa purpose ng Diyos kay Moses, ginawa po ng Diyos, ginamit niya si Moses para gawin ng Diyos ang kanyang purpose for Israel. Amen. So it has far-reaching effect. Saan nanggaling yon? Nanggaling dun sa nanay niya. Faith ng nanay niya.
you will never know what God will do for your child. Amen. Teach them about Jesus. You will never know kung paanong gagamitin ng Panginoon ang iyong anak. Kapag naturuan natin sila ng pag-ibig sa Panginoon, ng surrender, ng humility, you will never know what God will do for him or for her. Teach them about Jesus. And you will have that reward sa providence ng Panginoon. Ano po? At pupunta po tayo dun sa fourth point natin, a mother's legacy of faith. Sa Hebrews chapter 11, verse 23, binalikan po ito. Ibinalikan ang istoryang ito. Sa Hebrews 11, kung maalala po ninyo ang Hebrews 11, it's about heroes of faith. Na? Sa 11:23, ito pong sinasabi, by faith, Moses' parents, so hindi lang mother, parents. Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Si Moses po, he became a man of great faith. Ano po? He was a man of great faith. Saan ba nagsimula ang kanyang pananampalataya na mayroon siyang dakilang pananampalataya sa Diyos? Saan nag-umpisa yon? Hindi ba makikita po natin na yan ay nag-umpisa sa kanyang ina na nung siya ay bata pa ay tinuruan. Kasi nga si Moses, hindi man niya tinanggap po, ni-reject niya ang turo ng Egypt. Even though magbuhat po nung siya po ay dinala na pagkatapos ng kanyang nanay. Sabi po sa ating pong binasa kanina ay pagkatapos ng certain period of time ay dinala po si Moses doon po sa kaharian. At siya po ay nag-aral doon. No, hanggang siya po ay maging 40 na. Yung pong learnings and education po niya sa Egypt. Pero, di po ba ni-reject niya yon? And he chose, sabi niya, to be mistreated together with the people of God rather than enjoy the pleasures of Egypt. Sabi po ng Biblia yun. Saan nanggaling yon? Why would he reject the pleasures of Egypt? Hindi kaya galing ito sa turo ng nanay niya nung siya ay bata pa? That's a mother's legacy of faith. Because of the foundation that Jochebed laid on him. Amen. A mother's faith can shape the destiny of her children. That's why we must beware as parents. Because our faith can shape the destiny of our children. In this case, in the life of Moses, not only did the mother's faith shape the destiny of her child, Moses, dahil po doon ay she shaped the destiny of a nation of Israel. Why? Because God used Moses to liberate Israel. Amen. Amen po ba? Ito po ay encouragement sa mga mothers and also fathers, parents. Your investment in your children is eternal and significant. Ulitin ko po. Your investment
in your children is eternal and significant. Question, are you investing in your children? In terms of their spiritual lives, o tamad tayong magturo? O kaya iba yung nakikita nila sa atin? Our investment in our children is eternal and significant. Sapagkat ang inyo pong influence ay nagmo-multiply po yan. Nagmo-multiply when God blesses them, and God will surely bless them. Kapag ang kanilang pananampalataya nila ay sa Diyos, sa Panginoong Jesus, God will surely bless them. Maybe not in material things, in financial, but God will use them for His glory. Are we investing? Do we care for them truly? Na ang purpose natin sa kanila, hindi lamang sila maging matagumpay sa mundong ito, bagkus sa kaharian ng Diyos. Amen. That is the time when your influence multiplies. We must care for our children. Hindi lamang po ito sa mga magulang na ngayon, pati sa mga magiging magulang. Narinig ko po ang term na ito sa isang president po ng Amerika, hindi ko na matandaan kung sino. Ang sabi niya ay, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Pero hindi pala sa kanya galing. Pero narinig ko lang, kinote niya siguro, ito ay galing po kay William Ross Wallace. Ang sabi niya, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Ano ba yung sinasabi niyan? Cradle, rocks the cradle, ano yan? Kaya kung kakatamo, duyan o kaya kuna. Itang pikanya-kanya, nararak mo yung cradle. Ugunan me, yuyuyu me. Sabi niya, the hand, ninuwari ita. Sino ba yun? Ang usually rocking the cradle. Mothers yan. Mothers. The hand, sabi niya, that rocks the cradle is the hand that rules the world. Sinasabi po niya yan na ang mga magulang na babae, they have great power in influencing the future because they have a dominant role in the bringing up of their children. Dominant role in bringing up their children from infancy until they are grown up. At pagkatapos ay, kapag sila ay naging influential, ano po, ay sino ba ang nagpalaki sa kanila? Alam po ninyo, nung mahilig pa ako sa basketball, parati sa interview, kahit sa mga interview lang ay talagang inuubos ko yung oras ko, kahit sa mga interview. Mapapansin mo po, sa NBA, yung mga ibang mga superstars, hindi lang basta stars, mga ibang superstars. Nung panahon na mahilig pa ako doon, ng sikat po ay sina Ervin Johnson, sina Isaiah Thomas, yung mga yan, pag ini-interview sila, ay kasama nila yung kanilang mga, binabanggit yung kanilang mga magulang na babae. Si Michael Jordan, meron siyang katalastas na nag-dunk yata, hindi nakita sa Amerika. Tapos, sumikat yung, that's my Michael, that's my Michael. They have great power in influencing the future. Ano po? How much more kung tayo po, mga mananampalataya ng Panginoong Hesus,
We raise up our children para sila ay manampalataya. And they would take up yung pong utos ng Panginoon. Ano po? You may not raise a Moses, but you can raise a child who will serve God in his or her generation. Napakaganda, hindi po ba? Na ang isang bata, anak, at yun ay anak mo, marahil hindi siya kagaya ni Moses, na gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang isang buong bansa. But you can raise him, you can raise her into a child who will serve God in his or her generation. And what a privilege. What a privilege that God has given us. Noon po, sinabi ko po sa inyo, you let the child, kung ayaw niya pumunta Sunday school muna, dito siya. Kung minsan maingay po sila. Let them be in the church. Kailan mo siya dadalhin sa church? Mas hindi mo yan madadala kapag yan ay magbuhat maliit, hindi mo siya tinamad sa church. Mas hindi mo na siya may sasama. Bring them to Jesus Christ. Si Jochebed po, she didn't have fame. Tinanong ko nga po kayo kanina, anong pangalan ng nanay ni Moses? Most of us ay nakalimutan na. Maaring na-encounter na natin, pero marahil nakalimutan na. Hindi siya kagaya ni Moses. Alam na alam natin. But she's the one who raised Moses. Kahit nung bata siya. She didn't have fame. She didn't have power. She didn't have fortune. Okay na po siya doon. But she had faith. She had wisdom. And she had trusted God. Ngayon, naalala po natin siya. All the fame and power and fortune, pag wala na tayo, mawawala na yan. But our faith in God, our wisdom, na ginamit natin in order to raise children, it has far-reaching effect. Our trust in God, it has far-reaching effect. And today, we honor the mothers who have raised their children and are raising their children with courage and with faith and with deep conviction. We honor them today. Amen. Pwede po bang tumayo ang mga magulang natin na babae? Palakpakan po natin sila. Sige po. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay po nila. Continue to trust God with your children's future and continue to make your home a place of faith in Jesus. Tinatawagan po lahat dito po sa harapan. Sing all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, sing goodness all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so
God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Salamat. Thank you. Kaya pan kami kapamilya tanda po deng pengari-ngari ni Ginong Diyos. Thank you for your goodness to us. Thank you for your goodness to them. Lord, atin la pong maragol abahagi karingke kaming biye. Lord, itang tenamda Ginong Diyos. Karing-karelang anak. Tenamda Ginong Diyos nakasalpantayanan. Diat ang karelang sakripisyo Ginong Diyos para mag-excel, para maging masanting lakabilyan din karelang anak. Salamat po. Ginoo, gaganakan mi, ing karelang kayapan agewa. Anyawaran mi po ngini. Ginoo, pagpalan mo lang. Ibalik mong marakalabes is Ginong Diyos. Ginoo, epo mawala ang gana keng mawala la Ginong Diyos. Ang giyapot ang ikami Ginoo, alanalo. Ginoo, itang karelang tiro, itang karelang tenam kay kami manatili. That's why it has far-reaching effects. Their sacrifices, their love, their goodness to us. Daralami pa, atin pa ring epekto ang pong impluensyang mayap kay kami. Ginoo, patuloy mo lang gamitan. Din kaya kaming kapatadarin, din pengaring-arin ni Ginong Diyos. Para ay impluensyan da po Ginong Diyos. Din karelang anak. Para salpantaya kaya kaming Ginong Jesucristo. Din aliwa, may aliwa pong stages, in karelang pamaging pengari, din aliwa adult na lang, din karelang anak, din aliwa magumpisa ala pa. Dengalwa, dekralang anak teenagers, tamiyayalwa pong stages. But the Lord, your help is sufficient. Panabilin nila po kayo. Karetang panahon natin la pong great challenges. Lord, turuanan mo lang na step in courage, that they will step in courage, stand firm in their faith, stand firm in their belief in Jesus Christ. At Lord, sopan mula po. Yung papaboren na yung kanilang kasalpantayanan, mag-waver. Uling, magkaroon mo ring impluensya ita Ginong Diyos. Kareng-karelang anak. Ginopatibayan mo yung kanilang kasalpantayanan. Sopan mula. And Lord, yung presensya mo. Lord, panamdaman de. Lord, yung kalapitan mo, paramdam niya po karela. Bless them, Lord. Hallelujah. Salamat po. Lord, we entrust them to you. Lord, aranasan na ka, sopan mula, at yung kapangyarihan mo po, parati ang tabayanan mula po. Salamat. Lord, kaya kamo'y kapurian, karangalan at kalwalhatian, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.